muli sa lahat, no? We thank the Lord for the time He has given to us. Okay, bago tayo pumunta sa ating pag-aaral po sa Nehemiah chapter 6, let me review again, no? Para masariwa muli natin yung ating pinag-aaralan. So, God gave a vision to Abraham that he will be a nation. Kung gaano karami yung between, magiging ganun siya. Kung gaano karami yung buhangin ay sa dalampasigan ay magiging ganun siya. At itong vision na to, it was passed to Isaac and it was passed to Jacob. They became a nation that was enslaved in Egypt. I believe the vision ay dinala ni Moses. Yung deliverance of God through Moses, who received this vision, who led Israel out of Egypt. And I believe Nehemiah carried this vision that they are a nation, that they have a land, meron silang sovereignty that God gave them, at meron silang identity. I believe he has this vision of Israel as a chosen nation, unifying them through worship in a temple that needs a protective wall. So yun po yung isang bagay, I believe, na nag-move kay Nehemiah for him to pursue na maitaguyod yung welfare ng his people, the Jewish nation, na kung saan wala itong protection. Kaya yun ang isang bagay na that gives him the burden, no? Na kung saan yung kanilang temple ay dapat merong wall, o yung kanilang city, na kung saan na sila ay mayroong tinatawag na security. At alam po natin, no, sa chapter 1 na kung saan Nehemiah heard the fate of Jerusalem. And through this, no, he made this preparation spiritually, na kung saan he prepared himself. At ganoon din doon sa chapter 2, sa part ng preparation, ito yung tinatawag na physical side, na kung saan kung kumilos ang Panginoon, merong mga provisions na kanyang dinala. At doon sa chapter 3, na kung saan the work commences, no, yung task to do, yung groupings of workers, may mga assignments sila, at yung motivation of the people. Now, nag-start na po yung work at nakita nila yung pagkilos ng Diyos, then lumabas kayo yung tinatawag na opposition. Dahil may mga tao na of course na ayaw yung kapwa nila tao ay pagtagumpay. So chapter 4 yung opposition, no, na kung saan mayroong tinatawag na external threat at mayroon din tinatawag na internal problem. At sa chapter 5 naman ay lumabas yung tinatawag na social problem, na kung saan yung mga lumabas na problema na yon, it being addressed or being handled by Nehemiah. At doon niya na-introduce yung kanyang sarili as a governor or ruler ng Judea during that time. At ngayon, sa ating pag-aaralan po sa chapter 6, no, let me read po yung chapter 6 sa Amplified Version. Bali dito po sa chapter 6, sa meeting natin ngayon, no, dalawa po yung ating itatakel, yung verses 1 to 4. That is the first part. I will stop for a while after I give my, I should say, yung input dito. Then I will let you contribute dun sa sa pangyayari na to, no. Then I will go sa beginning chapter 5, I should say verse 5 until verse 9, no, ito yung sa second. Okay. So babasahin ko po yung verse 1 ng chapter 6 ng Nehemiah.
Now when Sanballat, Tobiah, Gesem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall, and that there was no breach left in it, although at that time I had not set up doors in the gates. So ayan, narinig po nila no, na kung saan yung wall naitayo na, sabihin it keeps on rising and rising, at yung mga gap nawala na, no? Sabi nga nun sa verse 2, Sanballat and Gesem sent word to me saying, "Come, let us meet together at Chipirim in the plain of Uno." But they were planning to harm me. In verse 3, so I sent messengers to them saying, I am doing a great work and cannot come down. Why should the work stop while I live to come down to meet with you? They sent word to me 4 times in this way, and I answered them in the same way. So ayan po no, na kung saan merong message sa kanya na kung saan siya ay pinapapunta. Sabi niya gano'n, come, let us meet together. So dito po sa message na to, no, kung titignan po natin, na kung saan it seems na friendly yung dating, no, come, let us meet together. Parang invitation na, halika, magkape muna tayo. So yan po yung magandang invitation, no. But Nehemiah knew that these people is not after doon sa welfare ng kanyang mga mamamayan. They are opposing yung kanilang ginagawa since the day he arrived in Jerusalem. Meron ng tinatawag na alingaw-ngaw na hindi sila pabor o ayaw nila na merong gagawa nito. So kaya nga dito ating po makikita no na kung saan yung husay o yung galing ni Nehemiah na meron siyang tinatawag na insider, no? Sabi niya ganon, no? Alam niya, sabi niya, but they were planning to harm me. Ayan. So, ibig sabihin, merong masamang motivation, no? Maganda yung paanyaya na come, halika magkape muna tayo, pero masama yung motivation. Ayan po, masama yung kanilang intention. Yan po yun, no? Na kung saan in the surface it looks good, but deep within, meron palang tinatawag na evil, no, na nakapaloob, no? At yan po yung isang bagay na kung saan Nehemiah knew well regarding yung tinatawag na mga threat o yung mga patibong o yung mga tinatawag na ubang sa kanya in order to thwart yung kanyang ginagawa na rebuilding the wall or in order to stop yung ginagawa ng Diyos sa kanyang bayan. Ayan po, no? At dito ating pong makikita rito no na sabi ganon, they sent word to me 4 times. Ayan po, no, na hindi lang siya isang beses, no. Kumbaga sa kan naroon yung tinatawag na pagpipilit dahil kasi paulit-ulit yung pagiging makulit. Ika nga, no, at sabi ganon 4 times. So alam natin yung number 4, it is a number of testing. Ayan po, no, siya ay sinubok o siya ay tinempt ng 4 na beses. Now, dito no, nabanggit po dito sa verse 1 ng chapter 6 yung they heard that I have rebuilt the wall and that there was no breach left in it. So dito ate po makikita rito no na binabanggit niya doon yung gap o yung breach na kung saan of course alam natin yung breach o yung gap, ito yung pinaka weakest point, no, weakest point ng tinatawag na wall na we do not
allow yung tinatawag na magkaroon ng tinatawag na weak point, no, doon sa tinatawag tinatayong protection, na kung saan dapat is pare-pareho siya para of course yung strength, so maiwasan yung tinatawag na mga weak points, yung mga weakness o yung mga gaps, no. So sa nakita ko nito, no, sa life application na kung saan alam na po natin the Holy Spirit is building us, yung ating kaluluwa, yung ating soul, no, na kung saan magbibigay ng tinatawag na protection sa ating spirit o sa temple, no. This is the way I see things. Now, meron tayong tinatawag na mga weaknesses o yung mga kahinaan o yung I should say, I call it gaps, no. Sa atin, katulad ng mareklamuhin. Sabihin, pag ang isang tao ay mareklamo, it means walang pasensya o walang, kumbaga, sa patience, no, kunting init lamang, reklamo na, kunting sakit lang, reklamo na. So yan po yung I should say mga gaps, mga weaknesses towards, ibig sabihin, sa person that's being build up sa kanyang karakter o isang mananampalataya. So we need to identify yung tinatawag na mga gaps na yon, yung mga weaknesses sa ating buhay. Kasi doon, kumbaga sa nagkakaroon ng mga puwang, no? Katulad nyo, mga pag-aaway ng mag-asawa. So saan nagmumula ang pag-aaway ng asawa. So of course, it goes sa tinatawag na mga weakness. Na kung saan probably ayaw natin na nakakarinig ng reklamo, nagagalit na kagad tayo. So yung ganon, no, na kung saan it goes with the patience. So we need to identify those weaknesses o yung mga gaps sa atin, no, kasi this is important. Para sa ganon, isibihin, we want the wall to be strong. So, ayan po yung nais ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng tinatawag na strong character na katulad yung binibuild ng Holy Spirit sa atin, na meron tayong joy, peace, goodness, meekness, gentleness, self-control. Ito po yung bagay, no, na dapat natin makita at ma-identify. At though it means sa ating buhay, the Holy Spirit is working in us upang ma-build yung ating character, no? Na kung saan alam natin na yung ginagawa ng Diyos, yung Christ-likeness that He is forming, sabihin Christ in our life, na makita ang Savior sa ating buhay. At yun po yung ginagawa ng Holy Spirit. Now, we need to identify yung mga weaknesses na yun for us, na yung gap na yun is ma-filled up para isibihin pare-pareho siya o walang tinatawag na weak point sa atin, no. At yun po yung ginawa ni Nehemiah dito, no. Kaya sabi niya, na-mention niya yun, no, that I had rebuilt the wall and that there was no gap or no breach left in it. Ayan po. So it's been matibay yung ginagawa na wall. So okay. At yung nga alam natin, no, of course, na yung flesh, ito kasi yung enemy, yung flesh. Na kung saan ayaw ng flesh. Ayan, kaya 'di ba, yung flesh umaatak yan, especially pag ikaw ay nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Atakihin ka ng flesh, ano yun, aantokin ka, ayan, no? O magugutom ka. So yan po yung mga attack, no, na dapat nating makita rito. Okay? So kaya ito po yung ating first part na ating pag-aaralan, no, na kung saan yung I should say isa sa mga ginagawa ng enemy dito, na giving the invitation. At itong invitation pala na ito ay merong kalakip na tinatawag na masamang intention. So ayan po. Now, let's go sa tinatawag na discussion. Let me hear your input regarding dito sa ating pong first part, no,
bago tayo pumunta doon sa second part. Anybody or anyone to give his or her contribution dito po sa ating unang tinalakay. Anybody? Okay, pwede na pong magsalita po. I'll give you the time. Good evening po, sir. Good evening sa inyo. No? Ano lang, konting parang enlightenment din sa atin. No? At maging sa akin, ito yung nakita ko rin na yung bagay na ginawa. Kasi di ba, inaobserbahan din nung tatlo na to, ni Sanballat, ni Geshem, ni Tobaya, yung ginagawa, yung accomplishment, I mean, ni Nehemiah. So nakita nila, regarding the work, hindi na nila mapipigil yun. Kasi nabubuo na ni Nehemiah yung wall. Nakikita nila yung improvement, nakikita nila yung adjustment o yung victories ng pag-build ng wall. Inoobserbahan nila yan. No? Kasi enemy niya, alam naman pabayaan na lang nila si Nehemiah. Kaya ang isang bagay dito, no, wala na silang magawa dahil pinagpa-prosper yung ginagawa ni Nehemiah. Ang tinarget nila, si Nehemiah mismo. Hindi na yung ginagawa ni Nehemiah ang kanilang pinagtutuunan ng pansin kasi nakikita nila yung victories doon, nakikita nila yung bagay na ginagawa ni Nehemiah. No? So, ang talagang hindi na nila tinarget na pahintuin, hindi nila tinarget yung mismong ginagawa. Ang tinarget nila, si Nehemiah yung gumagawa. So, sa atin parang may mga bagay tayo na nasa na ganyan, di ba? Na sa isa, yung ginagawa natin, ayaw, pero nagpatuloy tayo, ginawa natin yung pinagagawa ng Panginoon, nag-prosper tayo, at nakikita yung bagay na ginagawa natin, nagtatagumpay. Kaya ang gagawin ngayon mismo, yung gumagawa ng aatakihin. At dito makikita natin yung wisdom na binibigay ng Panginoon kay Nehemiah. Kasi hindi siya nagbigay ng consent Yung parang yung katalinuhan ibinigay din kay Nehemiah para matimbang niya kung ano ba talaga yung intention sa akin ng mga taong to. Nung una, against sa akin to, nung pinatatayo ko to. Nung naitatayo na at wala nang gap, inaanyayahan naman nila ako to be with them. So parang, di ba, hindi parang hindi ayos There is something wrong. Kaya dito, nabanggit ni Nehemiah dyan, sabi niya, na they want to do me harm. Parang, napapagtimbang ni Nehemiah na kasamaan lang ang ibibigay niyo sa akin Kaya hindi na lang, tatapusin ko to hanggang sa matapos. Hindi ko kayo pagbibigyan sa gusto niyo kasi mali niya yung hangarin niyo sa akin So yun po lang yung na parang naobserbahan ko dun sa sa mga taong against sa ginagawa mo. Pag nakita yung ginagawa mo nagpa-prosper, ikaw mismo ang atakihin na, ikaw mismo ang i-discredit, ikaw mismo ang sirain o ano man ang anihin sa'yo. But di si Nehemiah, binigyan siya ng wisdom ni Lord na wag kang maniwala sa mga sinasabi niyan, wag kang maniwala sa mga paanyaya niyan. At tapusin mo yung dapat mong tapusin. So yun lang po yung isang observation na nakita ko. Okay, maraming pong salamat, Pastor Paeng. Okay, sino pa pong mag-share? Additional po. Additional. Sige po, Pastor Ronald. Okay. Yun po, nakita ko lang po dito, karagdagan doon sa sinabi ni Pastor Paeng, yung favor ng God dito ay binigyan niyo po talaga ng discerning of the Spirit si Nehemiah. Kasi napakalinaw po na na-discern po talaga niya na mayroong physical threat na gagawin sa kanya, physical harm. That's why hindi nga po niya binigyan ng pagkakataon na mangyari yon. So napakahalaga po yun na pabor ng Panginoon na binigay sa kanya na na-discern po niya talaga yung plano. Okay. Thank you po, Pastor Ronald. Okay, sino pa po ang magko-contribute? Okay, magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Ang na-observe ko po dito mga kapatid, the reason why ini-invite ni Sanballat to be sa Geshem si Nehemiah just to distract yung kanyang focus kasi pagka nawala si Nehemiah doon sa site, mayroong posibilidad na mapabayaan yung trabaho. So ngayon, dahil
hindi na nila mapigil yung paggawa ng tuloy-tuloy ng construction. So gusto nilang i-distract si Nehemiah. But salamat sa Diyos dahil si Nehemiah ay binigyan ng Diyos ng discerning spirit na yung kanyang pag-imbitasyon sa kanya ay just to interrupt, just to para bagang discourage na wag matuloy yung paggawa. Kasi nga, sabi nga dito sa verse 3, sabi niya, bakit kailangan itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa inyo? Ibig sabihin, alam ni Nehemiah na disturbance yung imbitasyon ni Sambalat sa kanya dahil alam nila na kapag wala si Nehemiah doon sa site, mayroong posibilidad na matigil ang trabaho. Pero dahil sabi nga, binigyan ng Diyos ng discernment spirit si Nehemiah, kaya hindi niya pinabigyan po yon. Sa atin, bakit po si Nehemiah? Kasi nga po, in our recent generation po mga kapatid, bakit po ang tinitira ng kaaway is yung mga leaders, yung mga pastor? Because kapag ang pastor ay nasira, kapag ang pastor ay nawala, ang mga ngalat, ang mga tupa, di ka po? So ganun po yun eh. So kailangan po, andun po talaga yung leader. Para sa ganun ay hindi po magkakaroon ng tinatawag na pangangalat o mayroong supervision na nangyayari through the leaders. Kaya yun po yun. Salamat sa Panginoon dahil binigyan ng Diyos si Nehemiah ng discerning spirit at na-discern niya yung kanyang pag-imbita sa kanya is just only parang disturbance o discouragement sa kanya po yon. So yun lamang po, isa akong may dadagdag na kaunti. Salamat po. Okay, thank you po, Pastor Nestor. Who else? Sino pa pong nais magbigay ng kanyang contribution? Pastor, sige po, Pastor Frankie, go ahead. ito pong ginagawa ng opposition. Ito po ay makikita po natin na ito ay strategy that is being used again and again. Ito po ay ma-observe natin at makikita natin even during these days, doon po sa nangyayari po sa gobyerno, sa politics. Ma-observe natin when somebody is doing the right thing, ang strategy ng opposition or ng mga nasasagasaan ay yung i-quote ko si Garcia doon sa COMELEC, sabi they're starting demolition sa kanyang character, no? And this is being repeated again and again and again because this has been the strategy. So ito yung isang lesson na dapat makita natin dito sa nangyayari kay Nehemiah, no? And we should be aware also that when we are doing something that is right, that is directed by God, oppositions, distractions, delays would naturally come in and try to intervene sa ating pong ginagawa. And we should be ready to always put first priority doon sa completion or focus doon sa pinapagawa sa atin o doon sa ating goal or doon sa ating number one priority. So yun lamang po, no? So this strategy is strategy of the devil, strategy of the enemy, which is being used again and again. Hindi lamang po sa government, even sa mga kumpanya, sa mga private companies, even sa mga schools, ano po ito? Ikang ay normal strategy na madalas ginagamit po sa ating lipunan. Salamat po. Okay, salamat po, Pastor Frankie. Okay, sino pa po ang gustong magbigay ng kanyang contribution? Ako po. Sige po, Pastor Romy. Go ahead. Okay. Dito po kasi sinabi ni Nehemiah na sabi niya rito, but they thought to do me harm,
no, minsan po ang strategy ay kahit na hindi tayo sinasaktan o nasasaktan, pero kung makikita natin ang tactics ay to delay at hanggang sa ito ay parang mawala ka na sa iyong dinadaanan o yung doon sa tinatawag na vision. So ngayon, ang gagawin siguro sa mga panahon ngayon ay kailangang ma-discern din po natin na bagamat wala nga, hindi nga tayo sinasaktan o kahit na anong salita ay hindi man ginagamit o kahit na anumang bagay. Pero ang nangyayari ay tayo naman ay na-out of focus. Ibig sabihin, noong tayo po ay nagsimula na dapat ganito yung gagawin natin, dapat by 2025 ganito na tayo, and yet along the way ay na-discarril o na-out of focus kasi nga parang may nag-invite o parang may in-offer na kung ano man at pagkatapos doon na tayo ngayon nadala is the same tactics po din po yun eh. Kasi ang tactics po ng devil is ma-out of focus yung lingkod ng Panginoon. So ngayon, minsan iniisip natin na hindi naman ako sinasaktan. Hindi din naman yung ginagamit yung character assassination o kung ano. Kala natin friendly, pero ang katotohanan pala ay na-out of focus na tayo. Ibig sabihin, doon dapat sa ating dinadaanan, hindi na tayo doon dumadaan at sa ibang daan na tayo pumupunta. So ngayon, yung vision natin na dapat 2025 ay may ganito, hindi natin siya na-meet kasi nga na-out of focus tayo. So yun lang po. Salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Romeo. Okay, we want to hear some more sa inyo po na gusto mag-contribute. What do you see? Okay. Sa life application, no, sabi ko nga regarding sa ating character. And kung ating pong i-apply din niya sa church, no, yung vision, no, that is, I should say, to achieve yung tinatawag na disciple na pinagagawa ni Jesus. And you are adopting a strategy, we call it yung intentional discipleship. At ito po yung nilalakaran, the way na kung saan ito yung focus. Then somebody will interrupt you na kung saan merong, it seems na friendly, I should say, invitation, no? Then later on is iba yung sinasabi. I believe yan yung something na distraction. At kumbaga sa kwan is inaalis ka doon sa vision o inaalis ka doon sa yung dapat gawin. At yun po yung isang I should say we need to be aware, no, na kung saan alam natin merong mga hindi, I should say, nice na mangyari yun, no? At yung katulad ni Nehemiah, merong mga, I should say, tao na hindi gusto yung kanyang ginagawa, no? Kaya dito ating pong makikita, no, na gusto siyang, I should say, alisin o mawala. Siyempre pag nawala siya, di tinto na yung trabaho. Everything is gone, no? Yung tinatawag na distraction o yung tinatawag na elimination, kung saan para matigil lang yung ginagawa, no? Ikaw ay i-distract, mawala ka sa focus mo, hindi mo na magawa yung vision or to
yung sa kanya is to harm, no, yung harm. Of course, yung harm, alam po natin maraming pamamaraan, no, pwedeng physical harm, pwedeng yung words na harming, but atin po makikita na yung tinatawag na opposition to the things that we are doing. Okay. So, yan po. Meron po bang gustong humabol bago tayo pumunta sa second part? Mukhang tahimik na, no? Okay. Let's go sa second part, no? Starting verse 5. No, so una, hindi nag-work yung kanilang nais, no, na hindi binili ni Nehemiah. Sabi ni Nehemiah, I have work, important work to do. Sabi niya, busy ako, I cannot meet you. So, yung magandang kanyang tinatawag na reason. So, nakapokus siya, he is busy and he is concentrated and no compromise is accepted. So, yung kanilang unang plan, it doesn't work. Then we go sa verse 5. Then Sanballat sent his servant to me in the same way, the fifth time, with an open letter in his hand. Ayan na po, meron ng sulat, no? In it was written, ito po yung nasusulat, no? It is reported among the neighboring nations, and Gashmu is saying that you and the Jews are planning to revolt, and that is the reason you are rebuilding the wall. And according to this report, you are to be their king. Also, it is reported that you have appointed prophets to make proclamation concerning you in Jerusalem, saying, there is a king in Judah, and now these things will be reported to the Persian king. So come now and let us consult together. In verse 8, I sent a message to him saying, such things as you are saying have not been done. You are inventing them in your own mind. For they all wanted to frighten us, thinking they will become discouraged with the work and it will not be done. But now, O God, strengthen my hands. So ayan po, no? Kung saan nagpadala po ng sulat si Sanballat kay Nehemiah at inireport, no, na kung saan gusto niyang maging hari. Kaya niya ipinatatayo yung tinatawag na pader o yung wall at mag-aapon siya ng propeta upang siya ay iproklama bilang hari. At sabi niya, and they will report it to the Persian king. So ayan po, no, nag-fabricate sila ng tinatawag na story, no? I think the closest way to describe it is like they intend to do him like a blackmail, no? Blackmail. Kasi sasabihin sa hari, sabihin sa Persian king, i-report kanyang gagawin, no? Ito po yung isang bagay na kung saan yung tinatawag na fabrication na gusto siyang i-blackmail, no, for him na magkaroon ng tinatawag na compromise. Of course, medyo mabigat to dahil kumbaga sa kanis kinakalamag obligado siya na makipagkita kasi yung ihahain nila ito as a threat, no, na kung saan gagawa silang tinatawag na fabricated story at they will bring it to the king, no. So medyo mabigat itong pangalawang kanilang gagawin. Alright, before I go on, no, let me hear from you yung inyong input, what you are going to say or yung inyong
I should say, contribution dito sa pangalawang scenario na ito. Anybody na gustong mag-share dito sa pangalawang scenario? Ako po, mag-share ng konti. Sige po. Pastor. Yung tungkol po dito sa verse 6, kung saan ay kahit doon sa mga ginawa po nila Sanballat na hindi po naapektuhan si Nehemiah, hindi po pinansin yung kanilang imbitasyon dahil alam na mayroon po silang masamang balak. Makita po natin dito na kung saan ay nag-ano sila ng fabricated na story para itong si Nehemiah ay talagang maano nila, ma-corner. At pinagbintangan nila at nag-issue ng kwento na kung saan ay pwedeng mangyari kasi kung ang sinasabi ditong rebel, yung pag nalaman ng hari, yun nga, ang sinasabi ninyo rin na mabigat na paratang para sa kanya. Kaya nakikita ko po na yung bagay na ito ay si Nehemiah ay pinag-isipan din niya kung ano po yung counterpart niya dito dahil sa mabigat na nakahaka din ng mga kaaway niya, maaring makasira din sa kanya. So, kung mapansin natin ay hindi naman siya basta-basta na action din na ano, kaya pinag-isipan din niya ito. So, isang ano po na sa tulad din sa atin, tanggalin natin sa atin pong mga ministry, ay dapat din po na bago po tayo gagawa ng mga action, ay pag-isipan din natin. So, yun po. At ayon naman sa kanyang sinabi, na wala po akong nais na gawin. Wala po akong balak na ganyan na gagawin ko sa inyo o gagawin para doon sa hari dahil pinatayo ko lang ito ang wall para sa nakakarami, hindi lang para sa akin. Yun lang po ang nakita ko dito. Okay, maraming pong salamat, Pastor Paul. Okay. Sino pa pong mag-share? Dito po, Pastor, sa verse 6 na ito, sa verse 7, there is a false accusation against Nehemiah. Kasi ang sinasabi ni Sanballat na sinasabi mo daw kaya kayo nagtatayo niyan dahil gusto mong ikaw maging hari. So ito po yung inaakusahan si Nehemiah na ganun yung mga sinasabi, pero dapat walang sinasabi si Nehemiah of that kind of word. So ginagawa lang siya ng akusasyon para sa ganun may paparatang sa kanya at ito'y maisumbong doon sa hari. At kapag nagkaroon ng pagkakataong ganun, ay di magkakaroon din pagkakaunawaan. So meaning, dito po ay siguro po ay sa atin bilang tayo po ay mga leader ng isang bawat mga churches, ay sa mga bagay na ganito ay hindi natin ito dapat pansinin, patulan dahil alam natin sa ating mga sarili kung ano yung mga ginagawa po natin. And the fact is, kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na mabuti because of jealousy, kasi ito nagkaroon ng jealousy na Tobias sa kasi na Sanballat Nagkaroon sila ng jealousy, kaya naiinggit sila kay Nehemiah, kaya siya ay ginagawa ng paraan na siya maalis, na siya ay ma-distract, na siya ay mawala doon sa paglilig niya doon sa construction ng walls of Jerusalem. So dito po sa atin po mga kapatid, we should not be like that. Hindi tayo dapat magkaroon ng jealousy sapagkat alam natin kapag tayo gumagawa o kapag isa nating kapwa manggagawa ay gumagawa ng mabuti para sa kapurihan ng Panginoon, tayo dapat ay matuwa, tayo dapat ay magalak. It's because ay may pinapagawa ang Diyos sa kanya. Kaya dito po ay binigyan nagpo-false accusation sina Sanballat against Nehemiah dahil nagkakaroon sila ng tinatawag na jealousy. Kaya po sa atin ay hindi tayo dapat ganon. Karoon tayo lamang ng ikagagalak natin
sapagkat ang bawat mga manggagawa, mga leaders po, ay kapag gumagawa ng mabuti para sa kapurihan ng Diyos, tayo po ay dapat matuwa at tayo dapat ay tumulong. Yan lamang po, Pastor. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Pastor Nestor. Who else? Sino pa pong gustong mag-contribute? Ako po, Pastor. Sige Isang po, Pastor. nakita ko dito, si Nehemiah ay meron siyang confidence that the king trusted him. In the first place, binigyan siya ng blessing ng king. Binigyan siya ng go signal. Binigyan siya ng reference letter. Binigyan siya ng mga sundalo na sumama sa kanya. Binigyan siya ng reference letter na kung ano ang kailangan niya ay ipoprovide sa kanya. So, Nehemiah knows very well that yung sinabi ni Sanballat ay fabrication. He knows very well na wala siyang intention na gano'n. And he knows very well that even if Sanballat will send false accusation against him to the king, alam niya na yung king ay hindi maniniwala. Because yung karakter ni Nehemiah in the beginning ng ating pong pag-aaral, ay nakita natin na he is very close to the king. He is trusted by the king being the wine bearer. And andun yung support ng king sa kanya. No? And also, makikita natin na yung ipinapagawa kay Nehemiah ay aware ang king because he received it from God. The king received it from God. Amen. So yun po ang nakikita ko dito po sa sitwasyon na ito. So maraming salamat po. Okay, thank you po, Pastor Frankie, sa inyong input. Okay, sino pong gusto mag-share? Ako po. Sige po, Pastor Dito Romy. po sa sitwasyon na nangyayari ay makikita natin na tama po yung mga sinabi kanina na naniniwala yung king sa kanya. Unang-una, kilala siya. Siya ay naglingkod doon. Ang danger lamang po nito ay kung tayo po yung halimbawa ay si Nehemiah, how we are going to deal the fabricated story. Kasi ang mangyayari, si Satan po kasi, wala siyang pakialam kung may maniniwala o walang maniniwala o kung ano man. Ang gusto niya, papaano ka mag-retaliate. Yung ibig sabihin, papaano ka mapikon o papaano ka magalit. Parang ganun eh. Kasi ang gusto rito na mangyari is palabasin yung karakter mo eh, kung sino ka eh. Na syempre, mapipikon ka na, magagalit ka. Ano ba talaga gusto nyo mangyari? Parang ganon, tataas ka na ng boses. Hanggang sa masira na rin pati yung iyong karakter o yung ibig ko sabihin eh, mapikon ka sa kanila at magalit ka. So yun ang parang gusto nilang gawin kay Nehemiah. Pero si Nehemiah po, ano siya eh, alam niya yung kung sino yung nagpadala sa kanya, alam niya na hindi totoo yung sinasabi, alam niya kung saan siya dapat kumilos, alam niya kung dapat saan siya sumagot. So aware po siya doon sa kinalalagyan niya. Kaya hindi niya pinapatulan yung mga ganitong tao. So yun po, salamat po. Okay, thank you po, Pastor Romy. Okay. Sino pa po?
So, dito po sa pangalawang ginawa ng enemy, no? Na kung saan, sabi nga, it will be reported to the Persian king. Ito yung something na kung gagawin man nila ito, sabi ko nga, is like yung pag-blackmail, no? For him na siya ay masomon na makipag-usap sa kanila. Kasi nga, isa sa mga bagay dito is yung do not talk to your enemy, no? Do not make compromise or dealings. Ayan po, I believe, yan po yung ginawa ni Nehemiah, no? Because he knows well kung sino yung enemy. He knows well yung tinatawag na opposition, no? Kung sino yung mga opposition na yon. At alam niya, of course, hindi makaka-contribute yun, kundi yun ay magiging pabigat. Yun ang magbibigay ng sakit ng ulo. So kaya yung kanilang ginawang, I should say, threat that it will be reported to the king, no? Na kung saan kinuha niya yun, no? Dinibunk niya yun. Sabi niya, you just fabricated in your mind. Ayan. So binisto niya, no? Sabi niya, ginawa niyong fabrication, that's only fabricated story, no? At yung narinig po natin na the king of Persia knew Nehemiah so well na hindi niya gagawin yon, na wala siyang ganong intention. At yung kanyang motive is purely to look for the welfare of his people at the Jewish nation. Kaya yung rebuke niya na yon is just only fabrication of your mind. So yun na yun na kanya siya na kung saan wala silang magagawa doon because nabisto nga sila, just only fabrication. And the king, of course, merong mga kanyan yung kung ano man yung report sa kanya, merong mga verification yan. So alam natin na kumbaga sa ng king may mga spy yan, no? May mga intelligence ka nga na kung saan pag nakatanggap sila ng ganyang report, i-verify yan sa intelligence, no? Kaya alam ng hari yan At saka of course alam natin na yung daily briefing ng hari simula ng day 1 na kung saan is nung nag-arrive si Nehemiah doon, mayroong mga report na dumarating sa kanya. At kung darating man yung report na yon, the king will know na mayroong mga enemy na kumbaga sa kanya gustong ipatigil yung ginagawa ni Nehemiah at mabibisto sila, the more they will be in trouble. Kaya ganun yung confidence ni Nehemiah na sabihin na you are just only fabricating it in your mind. Yun po yun. So yun po yung kanyang pagkaka-rebuke doon sa letter na yon. Kaya ito po ay natapos o ito ay it stops. Okay? So yan po. So meron pa po bang hahabol o mag-share regarding do sa ating pong pinag-aaralan? So maraming pong salamat no sa mga nag-share at nagbigay ng contribution sa ating pag-aaral. At kung wala na po no, we will go sa ating prayer na kung saan palagi ko pong ini-impart po sa inyo yung Psalms 103 na I believe ito po yung ating declaration na kung saan whenever we receive yung declaration, sabihin po natin na I receive, no? Kasi kinakailangan we need to open our lips o yung ating mouth na kung saan we are affirming of what we are receiving. So let us go now sa ating prayer sapagkat ang nais ng Panginoon no to receive His benefits, yung kanyang mga pagpapala bilang anak ng Diyos, bilang citizen ng kingdom. So naroon palagi ang kanyang concern to His people and to His children. So let us pray. Salamat po Panginoon sa aming Panginoon pag-aralan regarding Panginoon Lord God sa hamon Panginoon Lord God kay Nehemiah sa pagtatayo Panginoon ng pader. Yung dalawang bagay Panginoon na ginawa Panginoon ng kanyang kaaway o Diyos na kung saan he was able to handle it
he was able to silence the enemy, and he was able to check yung advance, Panginoon, ng masamang intention, ng masamang hadikain, Panginoon, patungkol, Panginoon, Lord God, to your people. Hallelujah. Yung mga Jew, Panginoon, na kung saan you sent Nehemiah as your servant, Panginoon, na mabuild muli, Panginoon, ang iyong pangalan sa Israel. As we continue, Panginoon, Lord God, na makita, Panginoon, ito at may apply sa aming buhay, may apply, Panginoon, sa aming family, sa aming iglesia, Lord God, yung bagay, Panginoon, na principle patungkol, Panginoon, dito, Lord God, as leader. At ganoon din, Panginoon, patungkol, Panginoon, Lord God, sa aming, Panginoon, pagsamba, Panginoon, sa pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Doon sa Psalms 03, Lord God, that whenever we bless the Lord, with all of our soul, Lord God, yung benefits follow, so Lord God, who forgives our iniquities, who heals all our diseases, who redeems our life from destructions, who crowns us with Yes. loving kindness and tender mercy, who satisfies our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga kamanggagawa ko, Panginoon, sa mga fellow pastors ko, Lord God, na narito, Panginoon, at ganun din, Panginoon, yung mga hindi nakadalo, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, na kami lalakad, Panginoon, sa iyong pagpapala. Lalakad po kami, Panginoon, sa kalusugan, sa kalakasan, at, Panginoon, sa katalinohan, Lord God. Katulad, Panginoon, on how you have blessed Nehemiah, Panginoon, in building the wall, that you gave him the good success. We pray, Panginoon, Lord God, sa mga lingkod mo, Panginoon, that they will have good success as well, Panginoon, to the things, Panginoon, they are building, O Lord God. Thank you, Father, muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. I speak, Panginoon, continually, Lord God, that your hand be upon us and that you will give us good success, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na aming pong gagawin at patuloy na ginagawa, Lord God, and that your hand be upon us, Panginoon, like your hand sa buhay, Panginoon, ni Nehemiah, Lord God. And thank you, Father, O Lord God, for your goodness, for your faithfulness, and for your mercy that follows all the days of our life, and we shall continue to dwell in the house of God. We will continually, Panginoon, be in the sanctuary, that we will be continually be in your presence, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. We bless your holy name forevermore. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, maraming pong salamat, mga kapatid. At dito na po natapos sa ating Salamat po. Salamat po, Pastor William. Salamat, Okay. Pastor William. God bless po. Okay, all right.